Okay. So, Happy New Year. Magandang umaga po sa ating pong lahat. At ito na po yung pangatlong araw ng isang bagong taon, ng year 2021. Ano po, kung saan nga po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy niya pong pagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. At tayo pinagpapasalamat sa isang panibagong taon na tayo po ay narito sa kabila po pa rin ng ating nga pong pinakaharap na MGCQ. At yun pong iba sa atin na mga matatanda, especially yung ating mga senior citizen, ay talaga pong sabik na sabik ng makapunta sa lugar na to. Yun nga pong aking nanay ay kanina ay nung pa pong ay nagsasabi na sa amin na kailan nyo papupuntahin si Charles kapag pantay ng pako. Meron siya mga terminology ginagamit na gano'n. But syempre, kailangan nga po kasi nating sundin yung nga pong protocols na kung saan nga po ay binibigay ng gobyerno. Kasi ang sinasabi niya, bakit yung ibang church, bakit yung ibang simbahan? Eh syempre, dahil nga po sa tayo po ay sinusunod yun nga po pamantayan ng gobyerno, ay yun nga po yung ating nga pong pinatutupad dito sa loob din ng church. At mahalaga po kasi na sa buhay ng isang Kristiyano ang pagsunod doon nga po sa itinakda ng gobyerno at syempre nalutigit ng Diyos sa ating nga pong buhay. Kaya sabi ko nga po, mapalad tayo po sapagkat meron tayong pagkakataon. At syempre nakakalungkot naman doon sa iba na merong pagkakataon pero ayaw kuhanin yun pong pagkakataon. Di po ba? Kasi yun pong mga walang pagkakataon, yun pong mga bawal pumunta rito, ay talaga na kung sabihin natin yung word na atap ng pumunta dito para makasamba. Pero yun naman pong mga may pagkakataon at pwedeng pumunta, ay ayaw naman pumunta. Kaya minsan talagang ganun po kasi lagi yung nangyayari sa atin nga pong mga tao. At syempre, salamat sa Diyos sapagkat tayo po o ikaw at ako ay nakaupo sa upuan na yan upang mapakinggan ang salita ng Panginoon. Hindi lamang ito isang pagkakataon. Ito po'y sinasadya ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin upang patuloy tayong lumago sa ating pong pananampalataya. Kaugnay ng ating nga pong tema sa taon nito, yung nga pong drawing near to our God. Sabi po dyan sa James 4:8 ay lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Well, ang pagsamba po ay isang paraan ng paglapit sa Kanya. Amen? Tayo po ay narito, ito po ay sabihin na natin na pwede natin gawing ritual sa ating pong buhay. But syempre, isang hakbang ng paglapit sa Diyos ay ang pagpasok sa kanyang apong simbahan o bahay-sambahan. Amen? Kaya mas mahalaga po na tayo po ay narito upang patuloy na tayo ay magpakalapit-lapit sa ating Panginoon upang siya naman ay patuloy na lumalapit din sa atin. Actually, hindi naman talaga lumalayo ng Diyos. Nandiyan lang siya sa lahat ng panahon ng ating buhay. Dumating man ang 2022, 2050, o kung ano pa man, nang pa rin tayong buhay. Yung mahalaga narito lagi ang Diyos. At siya po ay malapit lang sa atin. Okay, sa umaga po ito mga kapatid, ay sapagkat bagong umpisa nga po ng taon, iisip natin paano ba natin umpisahan ang isang panibagong taon sa ating pong buhay. Sa pamamagitan ng pagharap sa ating nga pong mga trabaho. Bukas ay sabihin na natin normal na ang buhay ulit ng isang tao, ng isang gagawa ko. Iniisip ko, sabi ko ako, Lunes na bukas. May mga tatawag ng mga kliyente, meron ng mga backyards, meron ng mga kumbaga babalik na naman tayo dun sa routine ng ating buhay. At syempre yun namang iba na sabihin na natin na ang trabaho ay medyo paunti-unti, nag-iisip yan. Ano kaya ang gagawin namin o ano kaya ang mangyayari sa amin sa susunod, sa taon na ito namin. Laging gano'n, kada magpapalit ng taon. At syempre, doon nga po sa narinig ko nga po nung kami nandun sa Rizal ng isang araw. Ay sabi ng isang pastor, naniniwala siya na ang taon nito ay taon ng Jubilee. Taon ng pagkapala, taon ng kasaganaan, taon ng ano. But syempre, hindi ko lamang yun doon sa panahon na yun narinig. Actually, taon-taon narinig ko yun.
Kada umpisa ng taon, narinig natin, ang taong ito ay taon ng Panginoon, taon ng pagpapala, taon ng pagbabagong buhay, taon na kung saan ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Kasi dapat talaga ganun yung maging pananaw natin sa panibagong panglagi ng buhay. Pero siyempre, napakahirap kasi ng pag-uumpisa. At siyempre, kapag mahirap po ang pag-uumpisa, anong napakahirap ng patuloy. Di po ba? Sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, minsan kapag dumarating, sabi nga po natin Pastor, kapag dumarating ang ganitong panahon, nag-iisip tayo na kung ano ang ating New Year's resolution at kung paano natin umpisahan ang ating buhay. Minsan yung kung iba o tayo, na tayong umano sa iba, tayo sa ating buhay, nakakapag-umpisa tayo, di ba? Ng ating New Year's resolution. Hindi na tayo kakain ng marami. Nakakapag-umpisa tayo dyan. Isa, dalawa, tatlo, linggo. Pero pagdating ng mga nakaraan, ulit, ay nawawala na yung ating naumpisahan. Mag-uumpisa din tayo sa kada ganitong araw ako isisimba na. Diba? Mag-uumpisa tayo dyan. Minsan nagagawa natin yan. Minsan 2 buwan, 3 buwan. Pero paglaon ng ilang buwan, nawawala ulit. So ano pong ibig sabihin mga kapatid? Mahirap mag-umpisa pero nakahirap lalong magpatuloy. At isang bagay na dapat po natin pag-aralan ngayon mga kapatid ay kung sinasabi ng Diyos sa atin sa panibagong ito ng taon ng 2021. Actually, yun pong verse na binanggit ko Pastor kahapon, yung texto niya, yun din po yung texto ko nung ginawa ko po yung aking message. Pero sabi ko, talagang sabi nga ng ating Pastor, yun po kasing verse na yan, kada umpisa ng bagong taon ay laging napapanggit yung palibutan na nakaraan, ating pero pinalitan ko po yung verse ko at narito po rin sa aklat ng Pilipos. At alam nyo na ito mga kapatid, kahit hindi nyo buksan ang Biblia ninyo, Pilipos 4:13. Sabihin ko na lahat. Ano ang nakalagay sa Pilipos 4:14? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa kaloob sa aking ni Kristo. Amen? I can do all things through Jesus Christ who strengthens us. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil lang sa lakas na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi ko nga, ang hirap mag-umpisa at mahirap din ang magpatuloy. Pero, meron pero doon. Pero dahil lang sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo, magagawa natin ang magpatuloy. Magagawa natin ang mag-umpisa, magagawa natin ang magpatuloy, at magagawa natin ito hanggang huli. Amen? Kasi merong isang Kristo. Merong isang Diyos na malapit sa atin. Amen? At sabi ko nga po mga kapatid, meron pong 12 points. Actually, pag binaybay natin ito ng binaybay, kahit 2 oras ako dito, siguro magkatagal ako. Pero sa 12 points na ito mga kapatid, nais kong maging mabilis lamang nga po ating pagtalakayan mo. At maraming points kasi ang aklat ng Pilipos. Actually, kinuha ko ito lahat sa aklat ng Pilipos. Pero kapag sabi ko nga kahit 200 points, kaya ng aklat ng Pilipos na magbigay sa atin ng mga insight para magamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhayan. So, sabi po rito mga kapatid, number 1, mag-umpisa na agad tayo. Sa number 1, paano natin umpisan ng ating pong buhay this 2021? Ang sabi po rito, umpisahan ang buhay sa pamamagitan ng pakikipagkasundo at pagpapatawad. Kasi alam naman natin na kada unang taon o unang araw ng isang taon, actually tayo nga, unang oras pa lamang ng isang bagong taon, pagka meron tayong yung worship explosion, di ko ba? And sad to say nga po, naranasan natin ngayong taon na to, wala tayong worship explosion. Kasi nga po ay ang sitwasyon po ang nagsasabi at naguluto sa atin na wala po muna. Kasi at that time, pinag-usapan po ng Board of Trustees na meron po ba o wala na worship explosion. Nagtatanong nga po yung ating commission keeper,
sa mga miyembro ng at napag-usapan po namin at napagkasunduan po na wala po muna. Kasi marami pong mga magulang na mayroong mga anak na nandun nga po sa tahanan. Siyempre, yan po yung ginatawag natin may ganote pag sa loob sa nakakalungkot naman na sasalubungin mo yung taon nung wala yung mga anak sa inyong tabi. Kaya napagkasunduan po na yan po ay i-postpone po muna. So sa bahay-bahay po natin, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag nating pagsalubong sa bagong isang taon. Yung po iba nag-reunion, kami po doon po sa resort nung auno. Siyempre, naging laman din po ng aming nga pag-usapan yun pong salitang pagpapatawad at pagkipagkasundo. Kasi mahalaga na sa buhay ng isang tao, mga kapatid, ay maumpisahan natin ang ating pong buhay na wala kang daladala sa iyo pong dibdiban. Especially sa loob ng iyong sambahayan. Sa loob ng iyong angkan. Diba? Kasi kapag lalabas ka muna, teka, kakausapin muna si gano'n, meron nga pa. Tapos sa loob pala ng bahay mo, meron ka palang kasamaan ng loob. Ang hirap mabuhay ng gano'n, di ba? Ang hirap lakaran ng isang bagong taon nang ikaw ay merong sakit na nararamdaman sa iyong mismong kasambahan. Ang sabi nga po dito sa aklat po ng Pilipos 4:12, mga kapatid, o sa 2:2 po muna, unang bahagi. Sa Pilipos 2:2 ay ganito ang sinasabi po ni Pablo, kung gayon lubusin ninyo ang aking kaganakan, maghari sa inyo ang pagkasundo. Sinabi ito ni Pablo, mga kapatid, ang sabi po niya puro sa 2:1, ang nagbibigay pa sa inyo ng kaaliwan, ang buhay na nakaugnay kay Kristo. Naaaliw ba kayo ng pag-ibig? Kayo ba ay may nagdaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon lubusin ninyo ang aking kaganakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo. Yan ang binanggit niya sa aklat ng Pilipos at that time. Na paghariin sa kalagitnaan ng bawat pananampalataya ang pagkakasundo. Kaya ngayon, mga kapatid, pangatlong araw pa lang naman, baka meron pa kayong katabi niya na hindi niyo pa kasundo. Lapitan mo na. Magbibigay ako ng ilang minuto, ng 1 minuto para ihag mo siya. Meron po ba? At sa akin naman po, kung meron po kayong nakasama ng loob o sumasama ang loob sa akin, humihingi po ako ng tawad sa inyo, mga kapatid. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Sa lahat po ng nagagdagan ko o nakapagbigay ako ng isang bagay na hindi niyo po nagustuhan. Humihingi po ako ng tawad. Kasi napakahalaga nito, mga kapatid. Upang matungko natin ang daan ng Panginoon, kailangan natin magpatawad, kailangan natin magpagkasundo. Verse 4:2, ang sabi po rito, mga kapatid. Eudia Syntyche, nakikiusap ako sa inyo, magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Si Eudia at si Syntyche, siyempre, minsan lang binanggit ang kanilang pangalan dito po sa aklat ng Pilipos. Si Pablo ang nagbanggit. Ang totoo nito, may samaan ng loob ng dalawang magkapatid na sa Panginoon. Meron silang tampuhan. Na kung saan nakaka-apekto sa buhay ni Pablo bilang isang apostol at sa kanyang pangangaral, naririnig niya yung mga ganung bagay niya. Si Eudia at si Syntyche, meron silang awayan. Ngayon, naalala nito si Pablo na itong dalawang babae ito ay nakatulong ng malaki sa kanya doon po sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi niya kay Timoteo, gawan mo ng paraan niya dalawang yan. Kasi sila man ay nakasulat ang buhay sa aklat, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Pero dahil nga sa ganun pong bagay, nagkakaroon ng problema yun kung pagtugunin na sa gawain ng Panginoon. Siguro kapag sasama yung isa sa Bible study, nagpapaiwan yung isa. Tinatanong ng isa, nandun ba si Syntyche? Kapag hindi mo nasasama si Eudia, dagdag mo na lamang po yun. Pero ang ibig kong sabihin, pwedeng gano'n ang mangyari sa buhay ng bawat isa po sa atin kung walang pagkakasundo. So, paano natin umpisahan ng buhay natin? Umpisahan po natin ang 2021 sa pamamagitan ng pagpapatawad at pakikipagkasundo. Amen? Number 2, umpisahan ang buhay ng may pananampalataya at pagkasa.
Siyempre, kaya tayo narito mga kapatid, ako'y naniniwala na kayo po ay mayroong pag-asa at pananampalataya. Amen? Sabi nga, ang dalawang ito ay mananatili, pananampalataya at pag-asa. Kasi mahalaga yan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga tayo tinawag na mananampalataya. Ang sabi po rito sa Pilipos 3:8-11, mga kapatid, ganito ang sinasabi. Malabo yung mata ko mo. Sabi po rito, inaring kong kalugihan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay inaring kong walang kabuluhan, makamtan ko lang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangat na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makahati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang akumaan ay bubuhay. So ito yung pinananampalatayaan ni Pablo, mga kapatid, na kung saan nga po, tayo pong mga mananampalataya ay dapat mabuhay ng mayroong pananampalataya at pag-asa. Sabi po roon na ito ang aking pag-asa na ako ay bubuhayin muli. At alam ko po mga kapatid na yung pag-asa niya nasa inyo lahat. Amen? Hindi ito dapat mawala sa atin. Mananatili ito, mga kapatid. Sabi nga, tatlong bagay ito ay mananatili. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, umpisahan po natin ng 2021 nang mayroon po tayong pananampalataya at pag-asa. Number 3, umpisahan ang buhay na may kagalakan. Masaya ba kayo? Siyempre dapat masaya tayo. Alam po ba ninyo, ang Book of Pilipos ay ang Book of Philippians ay nabuo o nagawa sa pamamagitan ng kagalakan. Sinulat ko ni Pablo 15 times na binanggit ang kagalakan, magalak kayo sa aklat ng Pilipos. Ganun karami. Sabi nga po, ang Book of Pilipos daw po ay Book of Joy. Aklat ng kagalakan. Pero bakit binanggit ni Pablo ang mga bagay na samantalang siya nakabilanggo? Meron na bang nabilanggo dito? Wala pa. Diba? Pero isipin natin kapag tayo nakabilanggo. O yung huwag na yung literal na pagkabilanggo. Yung tayo po yung nakabilanggo sa banig ng karamdaman. Masaya ka ba naman? Yung tayo nakabilanggo sa isang problema na hindi natin matakasan. Yung tayo nakabilanggo sa isang kasalanan. Di ba nalulungkot tayo? Hindi tayo makasaya. Hindi natin ma-enjoy yung buhay. Kasi nakabilanggo nga tayo dun po sa isang kasalanan. Alam po ninyo si Pablo, physically, siya po ay nakabilanggo. Nasa kulungan siya at that time, nakapangaw ang mga paa, ang mga kamay, nung sinusulat niya ang Book of Joy. Kaya sinasabi niya sa Pilipos 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ang hirap umpisahan ng 2021 ng malungkot tayo. Di ba? Ang hirap mag-umpisa ng ating mga mukha ay sinahaba ng katola sa kalungkutan. Kaya nga po, sabi ko nga po sa aking mga kangkang, kami nag-reunion, ay mabuhay tayong may kagalakan. Nandun yung kasiyahan, siyempre yung aming nanay, yung Asya, yung aming mga kapatid. At ito'y sinasabi ko nga sa mga susunod naming generasyon, yung gawain ito'y pananatilihin ninyo kahit kami nyo nawala. Kasi mahalaga na yung umpisa ng isang bagong taon nang mayroong kagalakan, masaya, naglalaro, bibigaya, nagpapalitan ng mga regalo. Masaya ang buhay. Actually, masaya naman talaga ang buhay natin. Diba? Sabi nga sa awit, ang buhay ng Kristiyano ay masaya ang buhay. Kapag hindi ka masaya, baka hindi ka Kristiyano. At ang sabi po ng aklat ng awit, a merry heart doeth good life and medicine. Diba? Ang masayahin daw po ay
nakapagpapadagdag ng buhay. Ito daw ay katulad ng isang gamot. Kapag may sakit ka, yung pagiging masayahin ay mabuti sa katawan. Pero ang malulungkutin ay unti-unting namamatay. Alam na po natin na ang isang sanhi ng kamatayan sa buhay ng isang tao ay ang kalungkutan. Kaya alam po ninyo sa buhay po ni Pablo, walang puwang ang kalungkutan. Kaya lang siya nalulungkot. Alam po ba niyo mga kapatid, may binabanggit din naman si Pablo kalungkutan eh. Yun kung kapag ka ang isang mananampalataya ay nag-backslide. Yung kapag ka merong isang kamanggagawa na tumigil na sa gawain ng Panginoon. Kapag ka meron siyang nababalitaan ng mga tao o mga pastor at that time na nangangaral ng ibang mabuting balita ng kaligtasan, nalulungkot siya. Pero nung sulatin niya ang aklat ng Pilipos, sinasabi niya, magalak ko yung lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Okay. Number 4. Umpisahan ang buhay ng may kasipagan. Yan. Kasi kahit po ang ganda ng nakaharap sa iyo sa 2021, kapag ikaw ay tamad, ay walang mangyayari. Alam po ninyo, ang Book of Philippians, ang sabi po rito mga kapatid, masasalamin natin ang kasipagan sa buhay ni Pablo at ng mga taong kasama niya. Oo, di ba? Sabi nga ni Pablo, hindi ako naging pabigat sa inyo. Saklat ako rin, hindi ako naging pabigat sa inyo. Gumawa ako. Habang ako ay nangangaral ng mabuting balita, siya ay nagtatrabaho. At dito mga kapatid, masasalamin natin sa buhay ni Timoteo at ni Epaprodito, doon po sa Philippians 2:19-30, mga kapatid, kung inyo pong babasahin, nariyan yung kasipagan ng dalawang ito, hindi lamang doon sa kanilang pamumuhay, kung hindi pati doon sa kanilang buhay espiritual, masipag itong dalawang to. Kaya sa ating pumuhay bilang isang mananampalataya, mga kapatid, ano man ang pagnanais natin na umunlad ang ating pananampalataya, kapag tayo tatamad-tamad na sumimba, tatamad-tamad tayo magbigay sa gawain ng Panginoon, tatamad-tamad tayo sa lahat ng mga bagay na espiritual, walang mangyayari dyan. Di ba? Kapag ka po tayo ay hindi laging tumutugon sa kung anong sinasabi ng ating nga pong pinuno o ng ating nga pong simbahan, aba ay wala talaga mangyayari. Kahit pa anong sabihin mo na gusto mong mabago ang iyong buhay espiritual, na gusto mong sumagana ang iyong buhay espiritual, wala mangyayari dyan pag tayo tatamad. Siyempre, ganun din sa ating pong buhay pisikal o material. Kahit pa anong sabihin natin na gusto nating umunlad, maging mayaman tayo, hindi tayo yayaman. Materially, walang yumayaman na lahat. Yun yung masisipag na minsan sumasablit tayo. Yun pa kayo naman. So, anong kung ibig sabihin? Itong 2021, mga kapatid, sabi nga po natin, ito po ay direct promising. Punong-puno ng pagpapala. Paano makukuha po ang pagpapala ito? Sipag lang, mga kapatid. Umpisahan natin ang taon ito ng may kasipagan. Amen? Okay. Number 5. Actually, gusto kong dagdag dito mga kapatid. Ang iglesia sa Pilipos, hindi po sila mayayamang tao. Masisipag lang sila. Alam niyo ba yun, yung kwento na yun? Na kapag ka nababanggit lagi, sa loob ng isang buwan, tinitingnan ko yung ating nagme-message dito sa Times and Offering. Bihirang-bihirang hindi mabanggit, yun pong kasaysayan ng iglesia sa Pilipos. Kasi ang mga tao dito sa Pilipos, mga kapatid, sila po hindi mayayamang tao. Parang tayo lang, mayayaman ba kayo? Hindi naman, sabihin nyo, hindi, wala nga rin pera sa bangko. Pero alam niyo po ninyo, isang katangian kasi ng mga taga-Pilipos, napaka-giver nila. Kaya sabi nga ni Pablo, kayong mga taga-Pilipos ang nakatulong po sa paghayo, sa pagmimisyon. Nung ako'y umalis ng Macedonia, bago pa lamang nangangaral ng mabuting balita. Itong mga taga-Pilipos
ay patuloy na sumusuporta, napakasipag nila sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Nagkakaloob sila, nagbibigay sila. Sipag. Kaya alam po niyo kapag ako ang isang church, masipag talaga yung kanyang mga miyembro. Kulat talaga ang church. Kulat. Kahit hindi sila mayayaman, basta giver, masipag magbigay. Kulat ng church. At uunlad din ang bawat isa po sa atin. Kasi yan po ang pamantayan. Yan po ang principle of sowing and reaping. Yung kapag tayo nagbibigay, nagbabalik ang Diyos. Amen? Yun po ang prinsipyo. Kaya dapat umpisahan natin ang buhay ng mayroon pong kasipagan. Number 5, umpisahan ang buhay ng may pag-ibig. Ito yung pangatlo. Mananatili at ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Sabi po rito sa Pilipos 1:9, dinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Kaya sabi ni Pablo, gusto ko na ang mga iglesia sa Pilipos o mga mananampalataya sa Pilipos ay mag-ibayo ang pag-ibig. Kasi kapag ka nag-ibayo ang pag-ibig ng bawat isa, mga kapatid, wala tayong problema. Sabi nga natin, pag-ibig lang ang susi niya. Kapag mahal natin ang isa't isa, siyempre meron tayong mga kinakaharap pa rin ng mga problema. Hindi nawawala yan sa buhay. Hindi nawawala yung minsan ang kapatid natin, ikakakitaan natin ng hindi maganda. Ng mga pastor, even kami, meron kayong mga bagay na minsan makikita sa amin na parang hindi ata maganda yung nagawa ni pastor. Pero dahil sa may pag-ibig mga kapatid, makukuha mo pa rin siya may panalangin. Amen? Matutukuran mo siya sa pamamagitan ng panalangin at ito ang ginawa ni Pablo. Kaya sabi po rito, dinadalangin ko sa Diyos na naway mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Kasi kapag kami pag-ibig, ano man ang makita mo sa kapatid mo, susuhayan mo yan ng panalangin. Eh pag wala na tayong pagmamahal sa ating kapwa, wala na tayong gagawin dyan kung hindi hanapin natin ng mali. Kasi si ganun, mali. Ando na yung sisihan. Kaya ano po niya sa pag-umpisa natin, 2021, pag-ibayuhin natin ang pag-ibig natin sa isa't isa. Pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Okay. Sabi po rito sa Pilipos 2:2, ikalawang bahagi, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Mabuklod ng iisang pag-ibig. Yan lagi yung sinasabi ni Pablo at ibinabasbas niya sa mga taga-Pilipos na siya din namang ibinabasbas namin sa bawat isa po sa atin. Mabuklod tayo ng iisang pag-ibig na mula sa Panginoon. Number 6, umpisahan ang buhay bilang mabuting halimbawa. Bilang mabuting halimbawa. Tayo naman lahat ay namumuhay. Pero iba yung ikaw ay namumuhay na merong nakatingin sa iyo at ikaw ay ginagawa niyang tularan. Kaya sabi nito si Pablo, tularan mo ako katulad ng pagtulad ka kay Kristo. Masasabi kaya natin yun? Sige nga, umarap ka sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, tularan mo ako. Tularan mo ako. Tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Huwag niyo titingnan yung katabi niyo na siya yung nagsasalita, baka sabihin nyo, ano? Tutularan kita. Baka mapay ka, baka matisod ako sa iyo. Kaya si Paul ang sinabi niya, tularan niyo ako tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Malakas na loob ni Pablo, sabihin niya. Kasi alam niya na siya ay lumalakad sa daan ng Panginoon. Hinaharap niya ang buhay niya, umpisahan niya ang buhay nang siya po ay tumutulad sa Panginoon. Sabi po rito mga kapatid sa Philippians 3:17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Yan. Ang ganda, no? Kasi sinasabi ni Pablo, kami ang gawin ninyong huwaran. Kasi si Pablo po ay nabuhay ng katulad ni Kristo. Kaya mahalaga, lalo tigit sa buhay ng ating mga anak, ano ba yung halimbawa ng ating hindi? Ano ba yung halimbawa na pwede natin ipamana sa kanila? Well, kung 2021, mga kapatid, sabihin natin sa ating pong mga katandahan,
tularan niyo ako katulad ng pagtulad niyo kay Kristo. Number 7. Number 7, umpisahan ang buhay ng may pagpapasalamat. Minsan nakakalimutan natin kasing magpasalamat sa ating mga magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak. Nalilimutan natin sa ating kapitbahay yung magpasalamat. Alam po ninyo, part po kasi ng pagbibigay ng regalo, magpapasalamat siyempre. Mapapansin mo, bakit yung tao yun, ang daming binibigay na regalo. Actually, hindi yun sinasabi lamang niya na para siya ay maging makita ng tao. Actually, yun ay may katumbas na pagpapasalamat. Siyempre, binigyan mo ng regalo, salamat sa Panginoon. Diba? Kaya sa atin pong buhay, mahalaga, lalo tigit sa Diyos, natin po pinipili ko. Napagpasalamatan na ba natin ng Diyos? Nung bagong tuntong pa lang ng 12:01 ng 2021. Nabanggit ba natin, Panginoon, salamat po sapagkat nakarating kami sa taon na ito. Sumapit ang aming pong buhay. Kada umaga, ang pagkiting namin sa Panginoon, Panginoon, salamat po sapagkat meron isang panalangin. Umpisahan natin ang buhay ng mayroong pagpapasalamat. Para tayo po ay katuwaan ng Diyos. Kasi wala naman tayong pwedeng ibigay sa Diyos kung hindi ang pagpapasalamat. Meron ba tayong pwedeng ibigay sa Kanya? Wala. Sabi ng awit, kung meron lamang akong 1,000 buhay, hindi ko ipagkakait lahat sa iyo ibigay. Kaya isa naman ang buhay mo. Minsan nga na ipagkakait pa natin sa Diyos. At ang isang simple pagbabanggit ng pasasalamat sa Kanya, minsan hindi pa natin natapanggit. So, umpisahan natin ang ating buhay ng mayroong pagpapasalamat. Ang unang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay magpasalamat sa tulong na kanilang ibinibigay sa gawain ng Panginoon. Alam po ba ninyo kung bakit din nabuo itong, sabi ko kanina, kung bakit nabuo itong aklat ng Pilipos? Ang unang layunin nito ay pasalamatan ang mga mananampalataya. Sabi po dito sa Pilipos 4:14-15, gayon man, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Pilipos ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nagagalak si Pablo sa buhay ng mga taga-Pilipos at nagpapasalamat siya sapagkat patuloy siyang tinulungan ng mga. Mahalaga kasi yun, mga kapatid. Baka tayo minsan nag-iintay lang tayo ng tutulong sa atin. Pero minsan yung mga tumulong sa atin, hindi man lamang natin sila napasalamatan. Kahit isang munting regalo. Baka mamaya patikos pa yung naririnig mo. Sana sa darating na ito sa pagpasok na ito ng taon sa pag-uumpisa natin, makapagbanggit tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pinunan. Salamat po. Sige, marap ka sa katabi mo. Sabihin mo, kapatid, salamat sa iyo. Maging mapagpasalamat po. Okay. Number 8. Umpisahan ang buhay ng may pananalangin. Okay. Nananalangin po ba tayo? Sabi nga po natin, ang pananalangin mga kapatid ay katulad ng katulad ng cellphone, di ba? Ako lagi kong inihanin tulad ng cellphone kasi sa pananalangin natin. Kapag ka meron tayong gustong makausap sa malayong lugar, di ba? Cellphones. Kapag ka ayaw sumagot ng ating kausap, ano nangyayari? Nainis tayo, di ba? Kapag walang signal, sinisisi natin sa smart signal at ang ibang ibang connection. Kasi sasabihin na, ano ba namang klase ito? Nagbakayat naman kami. Hindi namin ma-reach. O di kaya walang signal. Pero alam po ninyo, pakikipag-usap po sa Diyos. Ang pananalangin po ay 24/7 sa Diyos. Walang oras na pinipili ang pananalangin para hindi niya tayo marinig. Ang problema nga naman,
At ang isang sa pinakamahirap umpisahan sa buhay ng isang mananampalataya, pananalangin. Aminin niyo sa akin, mga kapatid. At yan ay karanasan din naman natin. Kapag ka tayo nag-declare, sasabihin natin, mula ngayon, mananalangin na ako. Ang hirap tapusin, mga kapatid. Di ba? Pero babalikan natin ang sinabi ni Pablo, Philippians 4:13, I can do all things through Jesus Christ. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Gusto natin manalangin, mga kapanalangin natin dahil sa kaloob na lakas sa atin ni Kristo. Okay. Ang sabi po rito, mga kapatid, sa Philippians 1:19 o Pilipos 1:4, ang aking panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Pilipos 1:9, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Ito makikita ninyo, si Pablo talagang lagi siyang mananalangin sa Diyos para sa kapakanan ng mga mananampalataya. Tayo, mga kapatid, paano natin idinadalangin yung kung ating mga kapatid? Paano natin idinadalangin yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating angkan, yung ating mga mahal sa buhay? Napakahalaga kasi noon. Napakahalaga sa bawat araw na idadala ng Panginoon. Pagpalain kong aking mga anak, ang aking asawa, ang aking mga kapatid, at ang aming mga kapatid sa malalayong lugar. Mahalaga kasi na tayo po'y dumadalangin. Mahirap naman kasi yung lagi lalag tayong idinadalangin. So, umpisahan natin ang ating pong buhay ng mayroong panalangin. Number 9, umpisahan ang buhay na parang wala ka na bukas. Alam po ninyo, marami mga tao ngayon nalilimutan na sila man ay itinagdang. Nakalimutan na mayroong kamatayan, kasayahan dito, kasayahan doon, kalibangan dito, kalibangan doon, hanap buhay dito, hanap buhay doon. Nakalimutan na bukas, pwede kang mamatay. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, sa kanya pong buhay ay ito. Ano? Sabi niya, Pilipos 1:21, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Siyempre, kapag pinataas ko kayo, sino dito gusto ng mamatay? Walang tatas sa inyo. Alam ko yun, kahit ako, bago gusto yung mamatay. Pero alam po ninyo si Pablo, hindi niya ibinabag din sa kanyang isipan na ang pakinabang, na ang kamatayan ay pakinabang para sa kanya. Kaya nga sabi niya doon, mga kapatid, sa 1 Timothy o 2 Timothy 4:8, sabi niya po, mga kapatid, iaalay na ko. Dumating na ang pagpanaw ko sa buhay na ito. Natapos ko na ang takbuhin na sa aking harapan. Puspusan akong lumaban na nagili akong tapat sa aking pananampalataya. At ang Diyos ang magpuputol sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat ng mga nananabig sa kanyang muling pagbalik. Hindi lamang doon sa kanya, kundi siyempre sa bawat sa atin. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Inuumpisahan ni Pablo ang kanyang buhay na mamamatay na siya bukas. Sa atin dapat yun tayo. Umpisahan natin ang araw na ito na bukas makawala na tayo. Siyempre, ang isa pong tao na nag-iisip ng gano'n, anong ginagawa niya kapag mamamatay na siya bukas? Lahat na ng bagay, di ba? Hingi na siya ng tawad, kinakausap niya ang kanyang mga magsabuhat, ipinatatawag yung mga kasi mamamatay na ako. Diba? Kahit yung matindi ng kaaway niya, patatawag ka niya nun. Kung hindi na siya, bakit? Kasi mawawala na siya. Kailangan nang gawin mo. Baka po sa atin, meron nakakalimot na bukas maaaring wala na tayo. Kaya dapat umpisahan natin. Ano ba naman yan? Baka naman sabihin niyo, sa Pastor Joe, isa lang ng taon, kamatayan agad ang pinag-uusapan. Hindi po ako nananakot, mga kapatid. Pero alam po ninyo, sabi nga po ng isang quotation, sabi po roon, only those who are ready to die are ready to live. Kung sino lamang daw po ang handa na mamatay, siya pa lamang ang handa ng mabuhay.
Okay, patuloy nating pamasahin ang buhay ng may kasiyahan. Pero huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na tayo ay ilang. Kaya si Pablo, makikita niyo, masasalamin niyo sa kanya, na lagi niyang binabanggit na siya'y mamamatay niya. Na gusto na niyang mamatay. Sabi niya, gusto ko nang humarap sa Panginoon. Pero kung ang aking buhay ay makapagbibigay pa sa inyo ng kagalakan at ng pakinabang, ay pipiliin ko pa rin ng mabuhay. Siyempre, ganun din tayo. Diba? Kung ang ating buhay ay magiging kasangkapan para sa kapakanan ng iba, piliin natin ang mabuhay. At yun ang dapat natin gawin mo. Mag-umpisa tayo sa buhay na ito para pakinabangan ng ating mga kapatid. Amen? Okay, number 10. Sabi po rito mga kapatid, umpisahan ang buhay sa paglimot sa nakaraan. Ito yung binabanggit ni Pablo. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ng nasa inaharap. Siyempre, sino ba rito ang walang nakaraan? Meron ba rito ang walang nakaraan? Lahat tayo meron. Pangit at magandang karanasan. Pero alam po ninyo, most likely sa mga tao, ang lagi nilang naaalala yung pangit na karanasan. Yun ang hindi nila ma-overcome, yun ang hindi nila mapagtagumpayan. At minsan nga, yung pangit na nangyari dun sa isa, kapag nangyari sa kanya, isisisi dun sa isa. Kasi gawa mo kaya nangyari sa akin ito eh. Tagal nang nangyari ulitin pa, di ba? Yung pang hindi na nakamove on, dun po sa karanasan na yun, sa pangit na karanasan. Kaya bakit hindi mo umpisahan ng buhay? Kasi ayaw kalimutan ng nakaraan. Si Pablo nga, gaano kapangit ang kanyang karanasan. Sabi niya, si Pablo isang mamamatay tao. Ipinapatay niya ang lahat ng mga mananampalataya at that time. Kung hindi niya kinalimutan yun, wala sana ang aklat na to. Wala sana maraming aklat ng Biblia kung hindi niya kinalimutan na siya ay isang mamamatay tao. Pero sinasabi niya lagi, nililimot ko ang nakaraan at tinaharap ko na siya. Mga kapatid, pangatlong araw pa lamang ng 2021, meron pa tayong 362 days kung 2021. Hindi mo yan matatapos ng maganda kapag hindi mo nakalimutan ang nakaraan. Isipin natin, mga kapatid, ganito. Di ba kapag nakalimutan natin yung isang masamang pangyayari sa buhay natin o di kaya sa buhay ng isa nating mahal sa buhay? Di ba saya natin? Saya tayo. Natin sila, nakausap natin. Pero kapag naalala mo yung ginawa ng isang mahal mo sa buhay sa'yo, na ang tagal-tagal na, di ba? Minsan napitong ka, minsan naiinis ka, minsan ayaw tinotoyo ka. Realidad. Di ba? Kahit 10 taon lang nangyari, naalala mo, kung nabanigan ito ganyan eh. Bigla kang nawawala sa mood. Di ba? Kasi hindi mo nakalimutan yung mga bagay na nakalimutan. Kaya sa umaga ito, mga kapatid, pangatlong araw ng 2021, kalimutan na natin lahat ng lahat. Gawin na lang natin yung isang magandang patotoo sa atin. Amen? Okay, number 11. Number 11. Umpisahan ang buhay sa pagpapatuloy tungo sa hanggan. Umpisahan natin ngayon, mga kapatid. Meron tayong finish line. Maaring kung 2021 na ito, mga kapatid. Halimbawa, finish din sa negosyo. Kung gusto kong mangyari sa negosyo ko, this 2021 ay maging successful. Siyempre, sino ba naman ang hindi gusto yung gano'n? Gusto ko sa pamilya ko, this 2021 ay may-unite, pagkaroon sila ng gusto ko sa mga anak ko, ganyan. Yun yung goal natin. Pero alam mo, hindi yan pwedeng matapos nang hindi mo inuumpisa. At dapat ang pag-uumpisa natin dito, mga kapatid, ay yun yung pagpapatuloy tungo sa hanggan.
Si Pablo, ito yung sinabi niya. Sabi niya rito, Filipos 3:14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantog sa langit. So makita po natin dito mga kapatid, si Pablo ay tuloy-tuloy lang. Ang daming struggle, ang daming mga problema na kinakaharap. Magkakaaway ng mga kapatid, naghihigitan, sabihin na natin mga manggagawang sinisila ang kanyang kawan. Ang dami. Sabay-sabay. Even si Marcos, di po ba si Marcos ay parang nag-backslide at that time. Kasama niya sa isang lugar, iniwan siya. Kaya sabi niya, kaya minsan naisip ni Pablo, mabuti ko, mamatay na ako. Minsan dumarating kasi sa buhay yun. Pero alam po niyo, isa ang binanggit din ng ating pastor, yung perseverance. Diba? Pagpapatuloy natin. Sa ano pa man ang dumating sa ating buhay, mga kapatid, meron tayong goal. Meron tayong hangganan. At habang hindi dumarating ang hangganan nyo, patuloy tayo sa takbuhin na sa ating harapan. Paano ka makakapag-umpisa? Paano ka makakapag-umpisa? Alam po ninyo, lahat ng sumasali, at sabi po din sa ibang tala, ang lahat ng sumasali sa takbuhan na yan, nagsisika sa kanyang sarili at sinusupi ng sarili para ano? Para makarating doon. Diba? Isang boksingero o isang lalaro, kahit paanong klaseng laro ang kanyang sasalihan, kailangan niya ng disiplina. Okay? So, sabi po rito, dumarating ang oras na tayo tumitigil sa ating nasimulan. Nangihinawa tayo, kaya hindi tayo makaparoon sa ating pong hangganan. Kung minsan, kada Enero lang tayo masipag sa gawain, I think, sa ating pong kalagitnaan, meron nagsasabi na, Panginoon, sa araw na to, sa pagpasok ng taon, sisimba na ako. Eh ngayon, Enero, sa kabilang buwan, Pebrero na yan. Na dapat, mga kapatid, magpatuloy tayo. Kauli-ulihan. Number 12, umpisahan ang buhay sa tulong ng Espiritu Santo. Alam po ninyo mga kapatid, sa lahat po ng ating mga gagawin, iisipin, sa lahat po ng ating mga sinasabi, kailangan ng tulong at gabay ng banal na Espiritu. Alam po ba ninyo kung bakit nagawa ni Pablo ang lahat ng yan? Sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, aalis ako, pero hindi ko kayo iiwang ng mangungina. Patadala ko sa inyo ang Espiritu ng mga alin na siyang magiging katulong ninyo at sasamahan kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Alam po ninyo mga kapatid, itong Holy Spirit, siya yung persona na minsan nakakalimutan natin. Na minsan iniiwan natin. Na minsan hindi natin siya pinapansin. Nanineglect natin sa ating buhay. Minsan nga, hindi na natin siya naaalala, di ba? Minsan, nagpapatuloy lang tayo sa ating lakad na para bang wala tayong Holy Spirit, na para bang walang Santong Espiritu na nasa ating puso. Nakalimutan natin siya. Ay, paano tayo makakapag-umpisa niya? Kaya alam po ninyo, umpisahan natin mga kapatid, ang buhay natin ngayon, 2021, nakasama ang banal na Espiritu. Kasi kapag kasama natin siya, magagawa natin ang lahat ng bagay. Dahil yun ang tulong sa ating Kristo. Hindi madali ang mag-umpisa, lalatigit ang magpatuloy. Subalit hindi tayo makakapag-umpisa. Sabi rito, subalit kung hindi naman tayo mag-uumpisa, lalo tayong walang nakatapos. So sa ayaw sa gusto natin mga kapatid, narito na tayo sa 2021. 12 points. Kailangan po natin. Marami pa po ang mga kailangan. Pero naniniwala po ako mga kapatid, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa kaloob sa ating ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. At
Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, sa umaga pong ito, nagagalak po ang bawat sa po sa amin, Panginoon, sa kung saan nga po ay patuloy po pong ibinibigay ang amin po lahat ng mga pangangailangan. Maraming salamat sa kapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy mo nga po pinaunawa sa amin. Nawa po ang lahat ng ito ay magkaroon po ng bunga sa amin pong buhay. Ito po ay maisaisip namin upang patuloy kami po ay lumakad at naayon sa iyo po kalooban. Tulungan mo po, Panginoon, bawat sa po sa amin, ang aming mga kapatid na wala rito at sa mga kapatid po namin na nakikinig sa kanila po mga tahanan at sa iba't ibang lugar. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na ang lahat ng iyong mga salita ay magamit namin sa amin po pang-araw-araw na buhay. Panginoon, maraming salamat sa iyo po ang lahat ng papuri at parangal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.